Minsan lang sa loob ng 4 na taon, magkakaroon ng ekstrang araw ang buwan ng Pebrero, yung tinatawag na leap year. Ang kwento sa espesyal na araw na ito sa Balitang Hatid ni Susie Abrera. Ang 2016 ay leap year. Imbes na 28 days lang meron ng Pebrero, nadadagdagan pa ito ng isang araw. Kaya ang kabuuan ng taon umaabot sa 366 days. Bakit nga ba nagkakaroon ng leap year? Sa ating pagkakaalam, mayroong 24 oras ang isang araw. Ito raw ang kailangan ng Earth para makumpleto niya ang isang buong ikot. Pero ayon sa mga eksperto, 23 hours and 56 minutes lang pala ito. Ni-round off lang talaga natin yung oras na yon kasi wala naman tayong makikita sarili na may butal. Ano nangyari dun sa kulang na 4 minutes? Iniipon natin ngayon yon. After 365 days, if you check yung balance doon, meron ka nang naipon na 6 hours. Kung pagsamasamahin daw ang 6 hours na sobra sa loob ng 4 na taon, makabuo na ng 24 hours o isang buong araw. At ito nagiging sobrang araw sa buwan ng Pebrero. Pero paalala ng ating eksperto, may tamang pagtutuos para malaman kung kailan ang leap year. Yung year na dapat natatawagin mong leap year, dapat it should be divisible by 400. Kasi nga may butal pa naman na seconds. So, yung isang pinaka-safeguard na ginawa dun sa calendar. At dahil nga ngayon ay leap year, nagtatatalo ng mga leapling o leap year baby. Dahil sa wakas, makapagdiriwang sila muli ng kaarawan. Isa na nga sa kanila ang ngayon 20 years old ng si Rika. Lilimang beses pa lang daw nakakapag-celebrate si Rika sa totoong araw ng kanyang kapanganakan. Kaya naman pag natatapat na may February 29, talaga naman kanya itong pinaghahandaan. Pero may kagandahan din daw ang pagiging leap year baby, kahit pa may mga taong nalalaktawan ang kanilang birthday. I got a chance to choose kung kailan ako magsa-celebrate. Minsan pa 5/28, pag walang 29, minsan naman March 1. Tapos po minsan pwede rin 2 beses, yung isang araw para sa friends ko, yung isang araw para sa family.